Minamahal ko si Yahweh, pagkat ako'y dinirinig niya ako sa dalangin ko at hibig. Ako'y kanyang dinirinig tuwing ako'y tumatawag. Kaya nga't habang buhay ko sa iyo lagi tatawag. Tayo pong lahat. Sa ganoong kalagayan, si Yahweh ang tinawag ko, at ako ay nagsusumamo na iligtas niya ako. Awit ng pagsamba, awitin po natin ang Lead on, O King Eternal. Panginoon po naming Diyos, pinupurit, pinapasalamatan ko po namin sa umagang ito. Salamat po sa panamaging araw na ipinagkalob niyo po sa amin. Salamat din po sa mga biyaya at kupalang aming natatanggap sa araw-araw. Patawarin po kami, Ama, sa aming mga gawang pagkakasala sa iyo. Nadalain ko po ang mga kapatid ko na narito ngayon, ganyan din po ang mga kapatid ko na papunta pa lamang ng iyong banal sambahan. I-bless niyo po kami. Ikaw siyang manguna sa aming buhay, Lord. Linisin niyo po ang aming mga puso at isipan upang handa kami palaging magpuri sa iyo. Dadalahin ko rin po ang siyang magbibigay ng mensahe. Ngayon, Lord, ng buhay, ikaw po ang siyang mag-bless sa kanya, ikaw siyang makita namin sa kanyang buhay. Dadalahin ko po ang lahat ng ito sa matamis at makamangyarihang pangalan ng aming Panginoon Kristo. Amen. Ayan, God is good. And all the time, yan, sa lahat po ng handa magpuri sa Panginoon, inaanya po tayo magsitayo. Kantahan po ng Panginoon sa umagang ito na siya lang ang Diyos na buhay, siya lang ang Diyos na dakila. Kaya palakpakan natin siya, awitan natin siya, sayawan natin siya sa umagang ito. Sa kanila lahat na pupurit pagsamba. Kaya as we sing the song ng You Are Good, let's declare sa Panginoon na siya ang good, siya ang Diyos na totoo, siya ang Diyos na dakila. Palakpakan natin siya sa umaga ito. Kantahin natin, You Are Good. Lord, you are good and your mercy endureth forever. Lord, you are good and your mercy endureth forever. Before
the time. All the time, you are good. Yes, you are good. All the time. All the time. You are good. Yes, you are good. All the time. All the time. You are good. You are good. All the time. All the time. You are You are good. All the time. All the time. You are people. Hallelujah. 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 We worship you. Who you are. We worship you this morning, Lord. You. Hallelujah. 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 We worship you. Isa pa. We worship you. We worship you. Hallelujah, hallelujah, we worship you for who you are. 'Cause you are good. 'Cause you are good. Let's declare sa Panginoon na you are good. Because you are good. Palakpakan po ating Panginoon sa mga ganito. And as we celebrate or as we prepare our 119th anniversary, let's declare sa Panginoon na siya lang yung magiging sentro ng ating simbahan. Siya lang yung magiging sentro ng ating buhay, ng bawat isa narito. Nagpupuri sa Kanya, naniniwala sa Kanya, dinadakila siya. Binibigay ng pagpamahal, papurit pagsamba sa araw-araw, sa trabaho, sa pag-aaral, sa pamumuhay, sa pag-aalaga, sa mga pang-araw-araw na gawain. Siya lang ang magiging Panginoong Hesukristo na sa sentro ng buhay natin. As we sing our next song na Jesus at the Center, let's declare sa Panginoon na siya lang ang kikilos sa buhay natin. Let's declare, let's take this our opportunity na panalangin, gawin panalangin ang kantang ito na siya lang ang Diyos na dadakilain natin. 119, grabe no, ang laki, sobrang tagal na natin naniniwala, sobrang tagal na natin na-establish. Simulat sa pool, alam natin na siya lang ang nagiging sentro ng ating buhay. Kaya, let's declare sa umaga ito na Jesus be the center of our church, of our everyone na nandito, na naniniwala sa Kanya, ng buhay natin. Kaya let's sing Jesus at the center. Jesus be the center of it all. Jesus be the center of it all. From beginning to the end, it will always be, it's always been you, Jesus. Jesus at the center of it all. Jesus at the center of it all. From beginning to the end, it will always be, it's always been you, Jesus. Let's declare, Jesus, nothing else matters. Nothing in this world will do.
Hallelujah. Thank you, Lord Jesus. Jesus be the center of my life. Let's declare sa Panginoon. Jesus be the center of my life. From beginning to the end. From beginning to the end, it will always be, it's always be you, Jesus. Yes, Lord. Thank you, Lord. Heavenly Father.
Yes, Lord. Paulit-ulit ang binabanggit sa kantang ito. Nung from our heart, papunta sa'yo, Panginoon, na ikaw lang ang niyadakila namin, Panginoon. Napakabuti mo, Panginoon, sa buhay namin. Ang sarap magpuri kapag ikaw ang sentro ng simbahan na ito. Ikaw ang sentro ng bawat buhay na ito. Ang sarap magpuri sa Panginoon. Salamat, Lord, sa buhay mo. Salamat, Lord, sa pagpapalang binibigay mo. Patawarin mo kami sa aming mga kapagkakasala, sa aming mga nagawa. Linisin mo bawat pusong napupuri sa iyo, naniniwala sa iyo, Panginoon. Hindi lang to basta sa celebration ng aming 119th anniversary, Lord. Ito ay patunay na dakila, na tunay na Diyos, na tunay naniniwala ang napupuri sa iyo, Panginoon. Patuloy namin paniniwalaan, isisigaw ang pangalan mo, luluhod at isisigaw mula sa bibig namin, Lord, na you, our Jesus. Thank you, Lord. Yes, Lord. Jesus, let's declare. Gawin ang panalangin ito. Panginoon, from my heart to the heaven, Jesus be the center, all about you. Yes, it's all about you, Jesus. Palakpakan pa Panginoon sa umaga ito. In Jesus' name, amen. Amen. Walang kinikilingan ang Diyos. Hinahatulan niya ang mga tao ayon sa mga ginawa nila. At dahil tinawag ninyo siyang Ama, mamuhay kayong may takot sa Kanya habang kayo'y nasa mundong ito. Alam ninyo kung ano ang ipinatubos sa inyo sa walang kabuluhang pamumuhay na inyong minana sa inyong mga magulang. Tinubos kayo hindi sa pamamagitan ng mga bagay na nasisira, tulad ng ginto o pilak, kundi sa pamamagitan ng mahalagang dugo ni Kristo. Siya ay tulad ng korderong walang dungis at kapintasan. Itinalaga siya ng Diyos bago pa nilikha ang daigdig, at alang-alang sa inyo ay ipinahayag sa mga huling araw na ito. Dahil kay Kristo, sumasampalataya kayo sa Diyos na sa Kanya'y muling bumuhay at nagparangal, kaya't ang inyong pananampalataya at pag-asa ay nasa Diyos. Ngayon, nalinis na ninyo ang inyong mga sarili sa pamamagitan ng inyong pagsunod sa katotohanan at naghahari sa inyo ang tapat na pagmamahal sa mga kapatid. Kaya, maalab at taos-puso kayong magmahalan. Tayo pong lahat. Sapagkat muli kayong isinilang, hindi sa pamamagitan ng binhing nasisira, kundi sa pamamagitan ng buhay at walang kamatayang salita ng Diyos. Then sings my soul, my Savior God to thee. How great thou art, how great thou art. Then sings my soul, my Savior God to thee. How great thou art, how great thou art. Praise God. Purihin po natin ang Panginoon. Palakpakan po natin. Jesus is the center of our church. Hallelujah. Nasa isang linggo na po tayo ng ating pong preparation, ng ating celebration for 119th anniversary
Wow, praise God. Ilang pong mga announcement lamang po for this week, of course, dahil po anniversary week na. So, itong sunod-sunod na araw ay may mga practices po, may mga preparation for the whole week. So, this week po, meron po tayong ilang mga gawain at paalala para po sa ating lahat. Sa April 23, itong pong Thursday, mag-host po ang church natin ng Vacation Bible School Training. Morning po yun ng Huwebes. Ang dadalo po doon ay from Olongapo, Castillejos, itong Kabanggan, alam ko, depende rin po doon sa kabila pa po, sa Bread of Life. Pero dalawa po kasi yung date. Yung April 21, doon po sa mga tiga-North. Okay? Sa atin po yung April 23, umaga. So lahat po ng mga kabataan, yung mga magtuturo, magiging mga young adults ng BBS, meron po tayong training sa Thursday. At sa April 23 din po ng gabi, ito po yung ating face-to-face midweek worship. At lahat po tayo ay ini-invite na dumalo. Why? Kasi po ito po rin ay gagawin nating healing worship. So kung meron po tayong mga kapatid na may sakit, na gusto nating mapag-pray, padalawin po natin sila sa Huwebes for our healing worship. Maging hindi lang po physical, kung meron din tayo pong nararamdamang mental health issues, spiritual issues sa ating pong katawan, sa ating buhay, dumalo po tayo sa Thursday, 6 o'clock ang ating face-to-face midweek worship. Siya nga po pala gusto namin pasalamatan, itong month na po kasi ng April, yung ating online midweek, hindi lang po boses, may yung anniversary month natin. So gusto natin pasalamatan. Nung unang midweek natin, si Brother John David, siya po yung nag-message at umawit. Nung last Thursday, si Brother Amor, ang message. Si Sister Arian, yung ang umawit. And then April 24, grand rehearsal po natin. And of course, next week, gusto ko pong ulit-ulitin, ang ating pong anniversary worship, huwag po kayong pupunta ng umaga. So next week po, next Sunday, hapon po tayo. Baka kumatok po kayo sa gate. Ang madadatnan nyo kami na nagpe-prepare. Kasi isa-set up na po yung sound system ng umaga. Ang ating pong worship Sunday next week ay 3 o'clock. Yung ating anniversary worship is 3 to 5. Ang ating pong hapon po kasi magkasunod. Then 5 to 6, magdi-dinner tayo. And 6 o'clock, eksakto yung ating anniversary concert. So yun po yung, kaya isang puntahan na lang po, makakatipid na tayo sa gas. Makatipid na tayo sa tricycle. Magkano ba ang pamasahe ngayon? Isang puntahan na lang, diretso na yon. Mula 3 o'clock, matatapos po tayo ng 8 o'clock. And then announcement pa rin po, mamaya yung mga t-shirt. Nandiyan na po mamaya, Kuya Tem. May mga t-shirt na po, mamaya ipapamigay na yung iba. At yung iba pong o-order pa, pwede pa po. Para po sa pag-order ng ating pong t-shirt. Meron pa po bang hindi nakaka-order? Pwede po yun. Pwede yung mga bayad din po natin. Sa 350 lamang po. Tama ba ako? 350 lang po yung ating t-shirt. Okay, may nakalimutan ba ako? Pag may makalimutan ako, bibigyan ko lang po ulit. Punta tayo, of course, pag third Sunday, nagse-celebrate tayo ng ating birthday. Tulungan ako ni Kuya Marvin. So, happy birthday po sa mga sumusunod. April, ito po yung listahang ibinigay sa akin. So, kung wala po, yung wala po yung tatawagin po ay mamaya po. April 1, nandito po ba si Harley? Harley, kung wala po, nandito yung nanay. Ang kukuha na lang po yung nanay para po ibibigay niya kay Harley mamaya. Happy birthday, April 1. April 11, Ate Divina, Nanay Divine Lazara. April 11. April 11 din po, Reynard De Leon. Si Ray Ray po ba to? Tama? Si Ray Ray? Pwedeng kumuha kay Ray Ray? Para iaabot sa kanya, sino pwedeng kumuha kay Ray Ray? April 11, si RR naman. Yan, nandun kami sa RR. Pwedeng kunin ng nanay niya o tatay niya para ibigay niyo po sa kanila yan para maramdaman nilang may gift ang church po sa kanila kahit wala po sila dito. April 20, Nanay Adora De Leon. April 20, bukas, tama? Bukas, sino po kukuha?
Ayan, si ano na lang ang kukuha. Si Bunso. Okay. Next, April 22, Alan Michael de la Cruz. Meron po bang kamag-anak or kakilala na kumuha? April 23, Megan Kylie Bajo. Sino kukuha? Ikaw? Wala. Kuha na rin ng kapatid. April 23, Lucas Brial Dalit. Sino ang pwedeng kumuha? Ayun. Si Kuya. April 24, April Jane Dusal. Si April. April 26, Milandro Balyon. Milandro Balyon. Sino ang pwedeng kumuha? April 27, next week, John David Agan. Nasaan naman si ito? Ika 30 years old na. And April 30, Earl Topolito Eugenio. Si Mrs. ba kukuha? Dalawa na yun sa kanya. Okay, anniversary. Happy anniversary po, Bungabong family. Sino ba pwede? Leo, kunin mo yung cake ni mama at papa mo. Wedding anniversary din po, si Teacher Casey at si Sir Dex. Kami pala yun. April 16. Happy birthday. Awitan natin. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday. Happy birthday. Happy birthday. Once more. Happy birthday. Happy birthday to you. Happy birthday. Happy birthday. Happy birthday. Happy birthday to ayun. So pwede ko medyo mag-compress. Tapos pipicturean po tayo. Hindi natin nautusan. Sino pwede po make sure. And then pag-pray po tayo ni Pastor Jaja sa ating pong picture muna. Yan po, si Brother Amor ang magpipicture. Love ko, kasama tayo. Anniversary natin. Ayan. Sige, compress pa po tayo. Lapit. Yes! Lagyan natin si... hipan nyo muna po, tapos mag-pray tayo ni Pastor Jaja. 1, 2, 3, go! Yes, Pastor Ja. Sige po, i-extend natin ang ating mga kamay sa kanila. Panginoon naming Ama, Diyos na dakila, pinupuri ka namin, Panginoon, sa araw na ito. Salamat, Ama, sa mga buhay ng bawat isa na naririto, Panginoon. Panginoon, salamat sa pag-celebrate, Panginoon, ng kanilang birthday, ng kanilang anniversary, Panginoon. Salamat sa buhay nila na ikaw, Panginoon, ang siyang nanguna sa kanila, Panginoon. Dinadalangin namin, Panginoon, na kayo, Panginoon, ang siyang mag-ingat, Panginoon, sa kanila, sa mga naisin nila, sa nilalaman ng kanilang puso, Panginoon, yung mga dalangin nila, yung matagal na nilang panalangin, Panginoon, nilalapit namin sa iyo, Panginoon, at alam namin, Panginoon, na kayo ang siyang tutugon, Panginoon. Dinadalangin din namin, Panginoon, ang kanilang buhay. Salamat, Panginoon, na ikaw, Panginoon, ang siyang nanguna, Panginoon, sa kanila. At, Panginoon, dinadalangin namin ang mahabang buhay sa kanila, na naway ang kanilang buhay ay maging instrumento mo, Panginoon, upang ikaw ay dakilain, upang ang ngalan mo ay maitas sa pamamagitan ng kanilang buhay, Panginoon. Ito ang aming dalangin sa matamis na pangalan ni Jesus. Amen. Happy birthday po. Yung mga wala, ipaabot nyo po sa kanila yan. Dapat makakuha po nila yan. Si Earl, picturean na lang na may cake tayong yung mga nawalang sa ibang bansa. Tayo po idadako pa rin po sa panalanginan. Patuloy po tayong manalangin. Panalangin po natin ang ating sambayanan. May mga good news sapagkat bumababa yung gas, diesel, pero umiinit. Pray natin patuloy ang linggo na to. Nawawala ng mga kuryente. Let's pray for good weather for the whole week. Let's pray for
the blessings and guidance of the Lord sa bawat isa sa atin. Yung pag-iingat po sa sakit, sa anumang pong kapahamakan, sa magawain natin, sa preparation natin. Tayo po patuloy na lumapit sa Diyos sa panalangin. Aming Ama, kami Panginoon ay nananalangin sa iyo. Every night, nagpipray po kami tuwing 9 p.m. na magkakahiwa-hiwalay. Pero ngayon, nandito po kami sa church, praying together, Lord, interceding, declaring blessing, interceding, Panginoon, sa bawat pangyayari sa buhay ng bawat isa. We are praying together as a church today, Panginoon, nagdedeklara ng pagpapala sa bawat isa, kagalingan sa mga may sakit, pagpapala, Panginoon, upang marami pang makakilala sa iyo. Lord, napakasarap manalangin. Napakasarap magpuri sa iyo sa pamamagitan ng pagdulog sa pangalan mo. Aming Ama, kami po'y nagpapakumbaba. Hindi po kami karapat-dapat sa mga answered prayers na natatanggap natin, but then you're still giving us mercy. You're giving us grace, Lord, upang matanggap namin ang mga pagpapala at pagtugon mo sa prayers namin. Lord, dinadalangin namin ang patuloy mong pagsasaayos ng mga hidwaan sa Middle East. Hindi pa po tapos, pero in Jesus' name, you will in control of this one and you will do, Lord, your will, Panginoon. Ang aming bansa, sa patuloy ng pag-inog nito, sa politika, sa gobyerno, sa mga leaders, in Jesus' name, Lord, manguna ka, kumilos ka sa aming mga leader, Panginoon. We will not stop praying for them. Hindi kami mawala ng pag-asa na wala na, puro korupsyon na. No, we are going to declare there will be changes, O God, in your name. Kikilos ka, mararanasan ka ng bawat isa. Sa aming pong bayang Pilipinas, sa aming bayan sa Castillejos, sa Subic, Panginoon, sa karatig na mga lugar, dinadalangin namin ang aming patuloy na pamumuhay sa trabaho ng bawat isa, sa negosyo ng bawat isa. Kami, Panginoon, ay mapagpala sa pagtugon namin ng pagpupuri sa iyo. Ang aming mga pamilya, tinataas namin ng sama-sama sa iyo. Sa ama, sa ina, sa mga anak, sa mga magkakapatid, sa mga kamag-anak namin. In Jesus' name, you will be with us, O God. Lord, dinadalangin namin ang aming iglesia, ang aming church. We're praying, Lord, for Thanksgiving, the celebration of 119 years of your faithfulness in our lives. Wala pa po kami, nandito na iglesia na ito. Yung mga nanguna po sa amin, salamat Panginoon, sapagkat sila'y patuloy ng palataya, tumugon at nagpatuloy na paghayo upang kami, Panginoon, ay nandirito ngayon at nagpupuri sa lugar na ito. Lord, we continue to intercede for the whole week, O God, for good weather. Lord, in Jesus' name, next week, in Jesus' name, yung mga anak mo na ipapadala mo sa lugar na ito, they will worship you, they will accept you, they will be blessed mightily by your presence sa aming worship, sa aming concert, O God. Sama-sama kaming pupurihin ka, pasasalamatan ka. Lord, we pray for each one of us right now. Lord, hindi po kami perpekto. May mga pagkakamali kami. At ngayon, Panginoon, ay hiningi namin tawad sa iyo ito. Kung matigas ang puso namin ngayon, in Jesus' name, Lord, palambutin mo ito sapagkat sa iyo, Panginoon, walang matigas. Kung merong galit, kung merong, Panginoon, mga bagay na humaad lang sa pagpupuri namin sa iyo, hanggang sa mga susunod na araw, Lord, you remove it right now. At palitan to, Lord, ng pagmamahal, pag-iintindi, pagpapatawad, pagpapakumbaba. Bless us more and more, O Lord.
We are really excited na maibigay sa iyo ang pagpupuring nararapat sa iyo. Pagdakila sa pangalan mo sa aming anibersaryo. Lord, salamat po na kami, Panginoon, ay pinili mong makasama lahat sa gawain na ito. We pray for our workers, Panginoon. Kay Pastor Roger, nasa Bani ngayon, we pray, Lord, yung kanyang pagbibigay ng mensahe doon sa family, kay Mama Audrey, Panginoon, sa family. Kay Teacher Casey, continue to bless our God mightily. Good health, your anointing, your guidance kay Pastor Jaja, Panginoon. Salamat sa patuloy na pagkilos mo sa buhay niya. Sa bawat leader ng church na ito, at bawat membro na nagtatalaga ng buhay nila sa iyo. And again, we just want to glorify your name. Sa pangalan ni Jesus, Amen. Amen. pababayaan ng Diyos. Tinatawagan po ang lahat ng mga bata para sa kanaling awit at sayaw. Every day. And if I follow you, God, and listen to your voice, I know you will show me what to do, what to do. I will trust you, God,
listen to your voice. I know you will show me what to do, what to do. I will trust you, God, with all my heart, with all my heart, with all my heart. I will trust you, God, with all my heart, with all my heart today. I will trust you, God, with all my heart, with all my heart, with all my heart. I will trust you, God, with all my heart, with all my heart today. So, children, let's pray. Let's fold our hands, bow our head, close our eyes, and pray to God. Lord Jesus, thank you po sa buhay ng mga batang ito na pinunta ninyo dito sa inyong bahay-sambahan. Basbasan niyo po sila sa kanilang paglalaro, ganoon din po sa kanilang pag-aaral. Gabayan niyo po sila sa araw-araw, bigyan sila ng malusog at malakas na pangangatawan upang sa kanilang paglaki ay magamit mo sila bilang iyong mga bata sa iyong simbahan. Binabasbasan ko din po ang kanilang mga magulang, nabigyan niyo sila ng kalakasan at ng karunungan at hikayatin niyo silang idala sila sa simbahan upang ang lahat ng bata na mailalapit sa Diyos ay lumakad sa tamang daan. Ang lahat ng ito ay sa matamis na pangalan ng aming Panginoong Jesucristo. Amen. Para po sa unang pagbasa na matatagpuan sa Gawa 2:36-41. Makibukas po tayo. Ito ang sinasabi. Kaya't dapat malaman ng buong Israel na itong si Jesus na pinako ninyo sa krus ay siyang ginawa ng Diyos, ng Panginoon at Kristo. Nabagbag ang kanilang kalooban nang marinig ito, kaya tinanong nila si Pedro at ang ibang mga apostol, sa mga kapatid, ano ang dapat naming gawin? Sumagot si Pedro, pagsisihan ninyo, talikuran ang inyong mga kasalanan at magpabautismo kayo sa pangalan ni Jesucristo upang kayo'y patawarin at ipagkakaloob sa inyo ang Espiritu Santo, sapagkat ang pangako ay para sa inyo at sa inyong mga anak, at sa lahat ng nasa malayo, sa bawat taong tatawagin ng ating Panginoong Diyos. Marami pang inilahad si Pedro upang patunayan ang kanyang sinabi at nanawagan siya sa kanila. Iligtas ninyo ang inyong mga sarili mula sa parusang sasapitin ng masamang lahing ito. Kaya't ang mga tumanggap na sa sinabi niya ay nagpabautismo at nagdagdag ang mga alagad ng may 3,000 katao ng araw na iyon. Tayo po magsitayo para sa pangalawang pagkabasa na matatagpuan sa Lucas 24:13-35. Ito ang sinasabi. Nang araw din na iyon, may 2 alagad na naglalakad papuntang Emmaus. Isang na iyon, may 11 kilometro ang layo mula sa Jerusalem. Pinag-uusapan nila ang mga pangyayari habang sila'y nag-uusap. Lumapit si Jesus at nakisabay sa kanila. Ngunit siya ay hindi nila nakilala na parabang natatakpan ang kanilang mga mata. Tinanong nila si Jesus, ano ba ang pinag-uusapan ninyo? Tumigil silang nalulumbay at sinabi ni Cleopas, ikaw lamang yata ang dayuhan sa Jerusalem na hindi nakakaalam sa mga pangyayaring kakatapos lamang maganap doon. Ano pangyayari? Tanong niya. Sumagot sila tungkol kay Jesus
na taga Nazaret. Isang propetang makapangyarihan sa salita at gawa maging sa harap ng Diyos at mga tao. Isinakdal siya ng aming mga punong pari at mga pinuno ng bayan upang mahatulang mamatay at siya ipinako sa krus. Siya pa naman ang inaasahan naming magpapalaya sa Israel. Hindi lamang iyan, ikatlong araw na ngayon mula nang nangyari ito. Nabigla kami sa binalita ng ilan sa mga babaing kasamahan namin. Maagang maaga raw silang nagpunta sa libingan at hindi nila natagpuan ang kanyang bangkay. Nagbalik sila at ang sabi, nakakita raw sila ng isang pangitain, mga anghel na nagsasabing si Jesus ay buhay. Pumunta rin sa libingan ang ilan sa mga kasama namin at ganoon ang mga tatagpuan nila, ngunit hindi nila nakita si Jesus. Sinabi sa kanila ni Jesus, hindi ba kayo makaunawa? Bakit hindi kayo makapaniwala sa lahat ng sinasabi ng mga propeta? Hindi ba't kailangan ang Kristo ay nagtiis ng lahat ng ito bago niya makamtam ang kanyang marangal na katayuan? At patuloy na pinaliwanag sa kanila ni Jesus ang lahat ng sinasabi sa kasulatang tungkol sa kanyang sarili, simula ng mga aklat ni Moises hanggang sa mga sinulat ng mga propeta. Malapit na sila sa ngayong kanilang pupuntahan at si Jesus ay parang magpapatuloy sa paglalakad. Ngunit siya ay pinigil nila. Tumuloy ka muna rito sa amin. Malapit na ang gabi, dumidilim na. Sabi nila, kaya't sumama nga siya sa kanila. Nang siya ay kasalo na nila sa pagkain, dumampot siya ng tinapay at nagpasalamat sa Diyos. Pagkatapos, pinagpira-piraso, iyon at ibinigay sa kanila. Noon, nabuksan ang kanilang mga mata at nakilala nila si Jesus. Subalit siya ay biglang nawala sa kanilang paningin. Nasabi nila sa isa't isa, kaya pala nag-uumapaw ang ating pakiramdam habang tayo kinakausap niya sa daan at ipinaliwanag ang mga kasalutang. Agad silang tumayo at nagbalik sa Jerusalem. Naratnan nilang nagkakatipon doon ang 11 at ibang kasamahan nila. Sinabi namang ito sa dalawa, totoo nga palang muling nabuhay ang Panginoon. Nagpakita siya kay Simon at isinalaysay naman ng dalawa ang nangyari sa daan at kung paano nila nakilala si Jesus ng paghati-hatian nito ang tinapay. Pagpalain po tayo sa pagkabasa ng banal na kasulatan. This is the air I breathe. This is the air I breathe. Your holy presence
taking part in the fellowship, and sharing in the fellowship meals and the prayers. Many miracles and wonders were being done through the apostles, and everyone was filled with awe. All the believers continued together in close fellowship and shared their belongings with one another. They would sell their property and possessions and distribute the money among all, according to what each one needed. Day after day, they meet as a group in the temple, and they had their meals together in their home, eating with glad and humble hearts, praising God and enjoying the goodwill of all the people. And every day, the Lord added to their group those who were being saved. Praise God. This is your church. God build it. Amen? Amen and amen. Hallelujah. Ang mensahe po natin for this Sunday, ang title ko po ay CMC 119. Hindi pa po anniversary, next week pa. Pero ginamit ko ito yung pagkakataon na ito for today's message is a pre-anniversary message celebration. Kaya hindi ko po nilagay yung tema. Yung tema po, next week pa po yun. Para kay Pastor Jess Donato po yun. Ang gagamitin natin text ngayong gabi, atong hapon, itong umaga na to, excited na ako sa gabi. Next week kasi gabi tayo, hapon tayo. Ay yung lectionary po natin. So nandyan po lahat yung binasa natin kanina, yung Psalms 116, 1-19, kasama ang 1 Peter 1, 17-23, tapos yung sa Luke, yung Walk to Emmaus, and Acts chapter 2. So today is 1 week before our anniversary. It's a pre-anniversary celebration. Kaya yung ating pong lectionary na gagamitin, i-connect ko po yung kalagayan natin ngayon dun sa mga teksto na binasa natin at yung iba pang bahagi ng buhay natin bilang isang iglesia. Okay, magana ba ito? So CMC 119. So for me, it's a celebration. Are you ready to celebrate? Mukhang hindi. Yes.
Nape-pressure na po ba kayo? Na-stress? Ako kasi na-stress dahil nape-pressure na. Kasi 1 linggo na lang. Pero this is your church. God built it. Amen? Siya ang gumawa nito. Siya yung nagplan nito. Siya lahat. Wala na pong iba. Habrin nyo, it's 119 years. 1907 at ngayon 2026. Grabe po yun, no? It's more than a century. Century is 100 years. Wala naman pong buhay sa atin noong 1907. No? Bibigyan ko po ng parangal. Bibigyan ko ng 100,000. Kukuha ko kay BBM, pero wala, hindi ko sa. Wala. Meron po ba ditong 50 years and beyond ng aktibong membro ng church na ito? 50 years pataas na nandirito mula po. So, yan sila nanay. Taas po yung kamay, mga 50 years ng pataas ng membro ng church na ito. Yan, salamat po. Wow, ang dami na rin. So next week po, mahalaga po ang gampanin nyo kasi meron po tayong cake. Yung mga 50 years pataas kayo yung magbo-blow ng cake. At yung pinakabata, ang pinakabata yata itong baby nila nila 1 month, no? Pinuntahan pa namin siya, nagkita kami doon sa Bay Point. So it's more than a century. Ilang Sundays na? Ang dami na, 6,209 Sundays. Ganun na kadaming pananambahan ang naganap sa church na ito. 6,209 Sundays. Ilang Sundays na po ba kayo nag-church? Nabilang nyo kung ilang Sunday na kayo nagsisimba. Iba pa, nagsisimba pero kalahati lang ng simba. Kasi darating na tayo, message na. No? Iba pa, nagmamadali tayo. Pero 6,209 Sundays, pinipilit po natin na magsimula na talaga tayo palaging maaga. Kanina po, pasensya, 8 minutes late tayo. 8:08 tayo nagsimula kanina. Kasi punta po kayo ng maaga, 8 o'clock. Ang sarap po kasi meron po yung countdown. Ang sarap nung nagpa-countdown ka, 5, 4, parang sa sabog, parang gano'n, yung pagsamba. Kaya dito na po tayo ng 8 o'clock para maaga po tayo. So, that's 6,209 Sundays. And that's 11 dekada. Ganon nakatagal. Ginamit ko yung dekada para siyempre maisingit ko. Ayan. Kasama po sa celebration ng this month ng ating anniversary, this week po ay 1 dekada na rin ka po ni Teacher Casey. At yung dekada po talaga, nilagay siyang dekada kasi para po sa amin. Kasi ang ibig sabihin na po ng dekada, Dexter, Karen, the best love forever. Yeah. Yun po yung ibig sabihin ng dekada. Hindi lang po kami nag-celebrate, alam ko sila, kaya sa nag-celebrate din anniversary yan. This month. Kay Teo yung cake nyo, nasa kanya. So it's a celebration, isang masayang selebrasyon. And for me, anniversary celebrations are full of joy. Tama? Masaya. Talagang there's full of joy. Yes, 10 years na kami, 11 decades na kami. There are lots of love. Hindi naman po kayo mag-stay dito kung hindi tayo nakakaramdam ng pagmamahal sa church na ito. Kaya yun yung natutunan ko yung sineselebrate namin yung anniversary namin, 10 years, at sineselebrate natin tong anniversary natin, sabi ko parehas. Yung mga kailangan naming mag-asawa at yung church, ganun din. Sa aming celebration, may joy, masaya, magastos nga lang. Kasi nagbagyo Pero mura lang po. Kasi wigo lang, 3,000 lang ang aking nagastos na gas. Kinumpute pa talaga, sinabi pa rito. There's lots of joy kasi masaya kaming tatlo, di ba? Yung hindi mo nararanasan sa bahay. No? Ang saya. At gusto ko nga pong humingi ng sorry. No, nung nagmi-meeting po yung anniversary committee, nag-meeting po tayo para doon sa midweek, sa outreach, nag-meeting tayo para sa concert. May nakalimutan ako. Dapat pala may family day din tayo.
Pero hindi pa naman tapos, pwede pa naman tayo sa May. Gusto niyo pa umakyat din ng Baguio? Gusto niyo ba bang magtagaytay? Alam ko may putuluyan tayo doon kapag meron doon Gawin natin sa May. Pag-pray natin. Amen? Sama po kayo lahat. Okay? Sila si Ryan, humabol na rin yan Nagbagyo din yan balikan lang. Pagpunta doon, nag-Starbucks, umuwi din. Ganon sila uhaw sa Starbucks. So that's anniversary celebration are full of joy, lots of love. Kaya patuloy kami isang dekada nagsasama dahil may pag-ibig tayo din. Kaya tayo nandito dahil nararanasan natin pag-ibig ng Diyos. Staying faithful, and God is faithful mula 1907, is still faithful until today. And receiving blessings. At ang pinaka-importante sa lahat ng selebrasyon is the presence of God. Kung wala ang Diyos sa aming pagmamahalan ni Teacher Casey, I don't know. At maging tayo, kung wala si God sa gitna natin, we will not reach 119 years. Amen? Mawawala, masisira. Hindi tatagal ang church na ito without God. It's a celebration. And that is the celebration that we're going to do this week. Pwede po wala tayo uling tumayo? May hiling ko lang po tayong manalangin sa pagpapatuloy ng message natin. Lord, salamat Panginoon, makikinig kaming patuloy sa iyong mensahe. Ikaw ay papupurihan namin sa aming pagtugon sa iyong mga salita. Dalangin namin na kami makikinig, hindi lang ng aming tenga, ng puso namin. Inaalis namin ang gawa ng kaaway. Hindi ito magdudulot ng kaantukan, hindi magdudulot ng mga hadlang para hindi kami makapakinig sa iyong salita. Lord, pumasok ka sa puso namin ngayong umaga na ito sa magitan ng iyong mensahe. Sa pangalan ni Jesus, Amen and Amen. Magpatuloy po tayo. It's a celebration. 119 years, 1907 to 2026. Tinignan ko lang po yung ilang mga bagay. Ano ba nangyari noong 1907? Si Marvin, aralin panlipunan ka, di ba? Magaling ka sa history. Alam mo ba itong mga history na to? Noong 1907, alam niyo po bang nagkaroon ng it was defined by major financial, political, and technological shifts. Sounds family? Ngayon din po, 2026, mayroon tayong mga major financial problem. Maraming mga political, maraming nangyayari sa politika. Yung dating magkasama, nawala, naghiwalay, iba na ang kasama, iba na yung... Ang dami. And there's technological shifts. Electric cars, solar na yung mga kuryente. Ano pa nangyari noong 1907? Meron pong pinatawag na financial crisis noon, the Panic of 1907. Pero nangyari po yun sa US. So nung tinatayo yung church ito, nung time na yun, meron pong panic sa US. The Panic of 1907, nagkaroon ng problema yung United States. Problema sila tungkol sa financial. 1907, kasabay ng pagpapasimula ng ating church. Sa Pilipinas, nagkaroon po ng First Philippine Assembly, October 16, 1907, at the Manila Grand Opera House. Ganon po, noong 1907, nangyari po sa the First Philippine Assembly. Nagsama-sama sila sa Manila Grand Opera House. At nag-research pa po ako kay paring AI. Ano man nangyari sa Castilleos nung time na yon? At nagulat po ako, dinouble check ko kung totoo, pero talaga pala, noong 1907, ay kapanganakan po ni Ramon Magsaysay. Sino pong nakakaalam yan? Sino ngayon niya lang nalaman? Ako ngayon ka lang nalaman. Kaya double check ko eh. Kasabay pala ng kapanganakan ng presidente nating si Ramon Magsaysay na galing dito sa Zambales ay yung taon na yon na nagsimula ang ating church. Dagdag na information. Lagyan natin sa quiz-bee, sir. Pa-quiz-bee natin. No, August 31, 1907, it's the birth of Ramon Magsaysay na alam natin napakahalagang historical figure sa Pilipinas na natin na galing sa atin dito.
At dinagdagan ko, nung 1910, nung 1907, nung time na yun, magkakasama pa pala yung Castillejos, San Marcelino, and San Antonio. At naghiwalay lang sila, 1910 naghiwalay ang Castillejos. Nagsolo siya. Umalis na siya. Hindi na sila united doon sa Castillejos, San Marcelino, San Antonio. Wala po akong joke doon ha, bahala po kayo, hindi po ako nag-react doon. Okay, wala po akong sinasabi, kayo po yan. Yun po yung mga nangyari noong 1907. And what is happening now, 2026? Gamitin na po natin yung mga teksto natin. Psalms 116 verse 1 to 2. Sakto po this week, sabi ko sana yung teksto natin, Psalms 119, hindi eh. Pero Psalms 116. Pero ang ganda po nung verse 1 and 2, sabi niya, I love the Lord because He hears my voice and my prayer for mercy because He bends down to listen. I will pray as long as I have breath. How much do you love the Lord? We are celebrating because we love God. Hindi lang natin love ang church, we love God the most. Kaya napakasarap po, alam niyo po yung 9 p.m. prayer natin. Di ba, pakiusap lang natin yan para tayo magpipray for 40 days doon sa ating Easter. Nagtumawad po ako, sabi ko hanggang anniversary. Pero may pakiusap po ako sa inyo. Pwede po bang wag na natin itigil po ito? Every night, as long as we breathe, we will keep on praying to the Lord. Hindi mo po kailangan mag-like kasi iba hindi din po ibig sabihin nag-like ka doon, ibig sabihin nag-pray ka. Pero iba kasi doon nag-like lang pero kinabukasan na nag-like, di ba? Pero okay lang po 'yun. Ang malaga nagpapatuloy tayong nananalangin. Because there is power in prayer and intercession. Sarap naman nanalangin tayo sa bata, pinapanalangin natin sila. Yung mga young adults natin, pinapanalangin natin. Ang mga adult ministry, we love the Lord because He hears our prayer and He is hearing and He is answering prayers left and right. Ang dami pong tinutugon na panalangin ng Diyos sa ating buhay, sa ating church, lalo na. Now, Psalms 116, 18 to 19. Pinili ko po ito kasi nga 119. So may 19. Pero sabi po doon, Psalms 116 verse 18 to 19. Kapag nagsama-sama ang lahat ng iyong hirang sa templo sa Jerusalem, ay doon ko ibibigay ang anumang pangako kong sa iyo ay binitawan. Purihin si Yahweh. Sabi po doon sa awit, pag nagsama-sama daw lahat tayo doon sa mga hinirang ng Diyos sa templo, anong gagawin? Ibibigay anumang pangako ko sa iyo, Panginoon. Mga kapatid, ano na po ba yung mga pinangako natin sa Diyos? Simula noon tayo po yung nagpasimula sa ating church. Ano yung mga pangako mong ibinigay sa Panginoon? Lord, prayer ko, pangako ko sa iyo, hindi po ako malilate, andito po ako palagi sa church. Nananalangin ako, magbabasa ako ng Bible. And tayo po yung nagsasama-sama. At yung pangako natin sa Panginoon ay patuloy natin gagawin. Hindi yung po pangako sa amin yan, hindi yung pangako kay pastor. Pangako natin to sa Diyos. And once we promise to the Lord, ito po yung ating isa sa katuparan. Ilang percent na yung mga pangako natin nagawa natin? At may plano ba tayong gawin yun? May pabalalo pa ba tayong tuparin po yun? Na masimulan yung ating ministry na dati rin natin ginagawa na nahinto, pwedeng maibalik. Pwede tayong bumalik sa mga pangakong ating ginawa dati. And as a church, ano po yung prayer and vision natin? Mamaya, iniisip ko kung paano natin gagawin pa rin yung ating Sunday School. May mga tanong kasi ako doon.
Pero may practice din po kasi tayo, yung grand finale song. Okay? May meeting din. Lahat po gagawin po natin yon. Si Lord po ang tutulong sa atin na ayusin yung oras natin. Meron naman pong niluto na munggo, may pakbet. Ibibili rin tayo ng ulam para sama-sama po tayo mag-lunch. Psalm 116, 18 to 19, nagsama-sama tayo na mga hinirang ng Diyos sa templo niya. Alam mong pangako na binitawan na isa sa katuparan. Now, ito, 1 Peter 1:19. Ayan. Talagang 1:19 na talaga siya. Natuwa ako kasi 119 tayo. Unang Pedro 1:19. Kung babasahin niyo po yung 1 Peter, yung nandyan po sa ating sagutan, parang mga po ng liturgy natin. Nabasa niyo po ba yung ating sagutang pagbasa? Ayan yan po yun. No? Kung babasahin natin, marami dyan mga sinasabi nga, yung tinalagaan ng Diyos, ang Diyos lamang ang tanging makapagliligtas, at pinili ko yan, kasi nga sabi po dyan sa 1 Peter 1:19, it was the precious blood of Christ, the sinless, spotless Lamb of God. Lahat ng ito, kaya tayo pinatawad ng Diyos, kaya tayo nandirito, katuloy tayo lumalapit sa Kanya because of the precious blood of Christ. The sinless, spotless Lamb of God. Yung mga tao, kapag nagkakasala, pag sila may mga problema, lumalapit tayo sa Diyos. Na-try niyo na mo bang tumawag sa 911? Sino po dito nag-prank? Mga kabataan, nag-prank na ba kayo sa 911? Pero ako para sa akin, meron tayong pwedeng tawagan. Baliktarin natin yung 911. 119. And it was the precious blood of Christ. Kung yung maligtas sa sunog, aksidente, anumang mga disaster ng buhay natin. Due date. Alam mo mga gusto nating itawag sa Diyos. Hindi man pwedeng tawagin yung 911. Hello, emergency. Nandito na si naniningil. Siyempre hindi call 911 yan. Let's call 119. And sino yun? It was the precious blood of Christ. The sinless, spotless Lamb of God. Siya lamang ang pwedeng magligtas, tumulong, gumabay. Kasi siya lang yung hindi nagkasala. Siya lang yung spotless. Siya yung karapat-dapat. Hindi tayo. Hindi po tayo. Now next. Last two verses. Yung Luke 24, yung binasa pong huli sa gospel, is about the walk to Emmaus. Alam natin yung kwento doon sa, di ba, last week, yung ating text ay yung tungkol sa kay Tomas, na nagdududa siya. Ngayon, yung mga alagad, nagtatanong pa rin, buhay talaga siya? May mga tao, yung mga tao noon, during that time, nagtatanong sila, buhay ba si Jesus? Ganito. So sa walk Emmaus, may dalawang alagad, naglalakad sila, papunta kay Emmaus. Yung isa ay si Cleopas, yung isa walang pangalan, unknown. And they are walking towards Emmaus. At sabi po doon, ilang kilometers? 11 kilometers. Ganon kalayo yon? Sila Ate Maya naglakad kagabi. Ilang kilometers kayo? Basta mula dito hanggang sa Pamatawan to Yellow Lemon, na sana magkakain pero wala, sarado, bumalik. 11 kilometers. Ganon kalayo. Pero nilalakad nila, it's a spiritual discipline. Kaya man lakarin eh. Parang sa Baguio lang, di ba? Parang sa Burnham ka, punta tayo SM, malapit lang yan. Lakarin natin yun. Kapagod ka na, wala ka pa sa SM. Biktima na po ba kayo na malapit lang ang SM? Pero nilakad eh.
Naglakad sila. Paulit-ulit ako ng Baguio, no? Parang gusto ko talagang bumalik eh. It's a walk to Emmaus. Ang walk to Emmaus is a retreat. Ang paglakad sa Emmaus, it's a daily renewal retreat focus in developing Christian discipleship. Are we walking with God each day of our life? Kaya ang walk to Emmaus is a walk of us. Tayo din bilang naglalakad. May proposal nga ako, hindi pa namin nangyayari. Kasi Friday naglalakad sila, Pastor Jaja eh. Ang una kong proposal, Tuesday. Kaya lang hirap eh. Kaya ang tawag ko dapat doon, I choose day to walk and pray. Para lang mabanggit yung Tuesday, pinipili ko tong araw na to na maglakad at manalangin. Pero di pa natin nagagawa yun. Friday pa lang, 2 ang naglalakad. It's a walk of us. Kaya po tayo bilang church din, patuloy tayong naglalakad. Nasa 119 kilometers na tayo ng paglakad. Hanggang saan pang kilometers ang maabot natin. At ang maganda po doon sa walk to Emmaus, it's also a walk of sharing the gospel of the Lord. Magpapatuloy tayong maglalakad, isi-share natin ang salita ng Diyos. We will not stop preaching the Word of God. We will not stop visiting, inviting. Kaya po tayo patuloy na meron tayong online kahit yung mga wala po rito. You're all welcome. It's a walk to Emmaus. And bilang church, we are walking to Emmaus. Sa ating paglago at pagpapatuloy. Sa last verse po natin, nagagamitin ko yung Acts chapter 2, 36 to 41. Pero gagamitin ko lang yung verse 41. Si Peter po during that time ay nagme-message siya sa maraming mga tao. At nakikinig naman po sila. Pero napakaganda sa akin ng verse 41. At ito yung prayer ko sa atin next week na mangyari. Sabi sa verse 41, those who believe what Peter said were baptized. Ito yung maganda. And added to the church that day, ilan? About 3,000 in all. I'm praying next week, habang tayo nagwo-worship, may invite po tayo. Kaibigan, kapitbahay. Kaya po nag-invite po tayo sa barangay. Meron na po tayong sulat sa barangay. A-attend po sila. May tayong sulat sa school. May mga estudyante tayong pupunta rito. May mga magulang. Sa concert po natin, hindi lang po siya concert, testimonial night. At yung umaga na yon, hindi tayo magsisimba. Baka gusto nyo pong sumama, magbibigay tayo ng mga pamphlet. Diyan sa plaza, mag-i-invite tayo. Pupunta lahat sila rito. Hindi man natin maabot yung 3,000. 300, pwede na. 30, pwede na. 3, pwede na. Basta kahit may isang maligtas sa araw na yon, there will be great worship in heaven. Hindi po mangyayari kung hindi po tayo mag-iimbita. Kaya ngayon pa lang po, habang sinasabi ko ito, isipin nyo na, sino bang isasama ko next week? Si Kumare? Si kumpare? Si kapitbahay? Si girlfriend? Si boyfriend? Pati si ex, isama mo na? May mga umingiti. We will all worship the Lord next week. Pero hindi po tayo makasama sa buong Zambales tribe. We will all worship the Lord that day. Malapit na po ako magtapos. CMC. Yan po yung ating initial ngayon ng ating church. At may ilang pong mga words akong nakita na pwedeng mag-describe what is CMC for us. Castilleos Methodist Church, for me it's first a caring ministry church. Alam niyo po, for 2 years, magto 2 years na akong patuloy na nandirito.
Ramdam ko po yung care, pagmamahal, yung true TLC. Tender loving care ng ministry natin po sa ating church. At gusto natin maramdaman pa yan ng iba pa. Yung maabot pa natin yung iba, pag hindi mo sila nagsisimba, kapatid, ramdam mo yung totoong pagmamahal, walang plastikan. There would be caring ministry church. It's also a called members church. Tayo po lahat ay tinawag ng Diyos po dito sa lugar na ito. You are called. Tinawag ka, magpastor, maging praise and worship leader, maging tagaturo ng Sunday school, tinawag ka na magbigay, tinawag ka na maglingkod sa outreach, na magtuturo sa eskwelahan. We are called members, church. Ito pa yung isa pang excited ako na ginagawa natin, Come to Mission Church. The last time nag-outreach po tayo sa Preda, and we are praying, may isa pa tayong mission church na mabuksan. That's CMC for me. And personally, now, CMC is what I can, alam niyo lang po kung saan po kami galing. Kami ni Lati Divine, ni Kuya Vic, alam niyo yung pinanggalingan po namin. That is our previous church. That's our previous home. Dapat napupunta rin sana ngayon sila Teacher May, pero hindi lang nakaabot. Alam niyo po, doon po talaga ako lumaki. Doon ako mula bata, kabataan, young adult, inabot na ako ng UMM doon. Pero today, I'm telling you and declaring to all of you, personally now, CMC is what I can call my church. Hindi na po ko iiyak, no? Di ba lang umiyak eh. Pero ramdam ko, sa aking declaration, CMC is what I can call my church. Kayo, proud po ba kayong membro po kayo ng CMC? And how much do you love our church? Yun po sana yung mga tanong ko mamaya sa Sunday school natin. Pero tingnan natin kung paano magkakasya. Kung baka pag Sunday school tayo o hindi. CMC is what I can call my church. Dito tayo lumalago. Dito nararamdaman ang pagmamahal ng Diyos. Dito maramdam na dinawag ka ng Diyos na maglingkod. And I'm excited muli sa celebration natin sa ating anniversary. Last year, ito po yung picture po natin. Yan po yung picture natin, 118 years. And I'm excited na next week mapapalitan na yung picture na yan ng mas marami na mag-worship tayo. Ang nakalagay na 119. Next week hapon po, ulitin ko, hapon po tayo. No, pwede na po isuot yung t-shirt na na-order nyo. Kung hindi man, pwede naman pong Sunday dress. Pinaka-the best yung susuot. And we are all excited for 119. Bukod po doon, yan po yung ating concert. Dakilain Ka Concert. Yan po ay isang testimonial worship concert, 6 p.m. Kaka-pressure pero we are all excited for that. Lahat po tayo kasama, involved sa pag-i-invite, sa pag-awit, sa pagsayaw, ang school, ang barangay, ang church, mula bata hanggang matanda, we're all in this together. Dito po magtatapos. Tawag ko po si Teacher Casey. Or pwede rin yung isang tigagarista. Kanina po, yung inaawit natin yung Jesus at the Center. Nandito na po ba kayo? Tugtugan mo lang ng Jesus at the Center. Habang inaawit po yung Jesus at the Center, kanina nandun po,
I don't know if that's the first time for me. And as I singing that song, nakababa lang yung kamay ko. But as the song progressed, as I close my eyes, para siyang involuntaring na itataas yung kamay ko kanina. Kasi pinipigilan mo eh. Bakit ko tinataas? Minsan mayroong mga tao na nandirito, ayaw talaga mag-worship eh. Nakaganyan, ayaw itaas, ayaw mag-worship. Pero yun po yung gagawin natin next week. Dadakilain natin ng Diyos. And as we sing, as we are singing Jesus is the center, konti-konting itinataas ni Lord yung kamay. Hanggang ang gesture na ay nakataas pareho. Na parang sinasabi natin, Lord, I surrender. Hindi ko po kaya mag-isa. Hindi po namin kaya mag-isa. Ang church natin, marami rin pinagdadaanan ngayon. Hindi po natin kaya pag tayo lang ang lalaban. We need the presence of Christ, God in our midst. Ngayon, dahil ito po yung pagpapractice natin ng worship natin next week. Let's start the worship today. Pwede tawagin si Thea. Thea, baka mali yung tono ko. Anyway, yung handa na pong mag-practice sa paghahanda sa worship natin next week. Can you all stand right now? Let's sing this song. Si Thea po. Hallelujah. Pwede pong i-flash natin muli yung ating lyrics. And as we sing this song, i-declare natin na sa ating church, walang ibang nasa gitna, ang Diyos lamang. Walang pwedeng magpabida dito, ang Diyos lamang ang bida rito. Walang pangalan na itataas, walang papalakpakang tao, walang tao na itataas natin, kundi ang Diyos lamang. Hallelujah. Let's start worshiping the Lord. Be the center of it all. Let's sing this song among church. Jesus at the center of it all. Oh, yes, Lord. From beginning to the end, it will always be, it's always been you, Jesus. Jesus at the center of it all. Jesus at the center of it all. Jesus at the center of it all. Yes, Lord. From beginning to From 1907 hanggang mataba, patuloy nagpapatuloy. it's always been you, Yes, Jesus. Nothing else matters. Oh, let's start worshiping. Nothing in this world will do. Jesus, you're the center of God. Jesus, you're the center. And everything revolves around It revolves around you, Lord. Jesus, you, the center of it all. Oh, yes, God. Lord, be the center of our life, oh God. Sa buhay natin, sa pamilya natin, sa araw-araw. Jesus, be the center of my life. Jesus, be the center, Lord. Jesus, be the center of my life. Oh, yes, God. From beginning From to 1907. the end, it will always be, it's always been you. It's always been you, Jesus, oh God. Jesus, nothing else matters. Nothing in this world will do.
you're the center. And everything we boast around you. Come on, church. Jesus, you. Oh, yes. My heart to the Come on, church. Jesus be the center. It's all Declare about. it's all about you, Lord. Yes, it's all about. From my heart. Come on, church. Let's raise our hands. Let's worship the Lord right now. Let's feel the presence. We invite your presence in the church of God. Be the center of it all, God. Yes, it's all about. Oh, yes. From my heart to the heavens, Jesus be the center. It's all about you. Yes, it's all about you. From my heart to the CMC worshiping you, Lord. Jesus be the center. It's all about you. Yes, it's all about you. From my heart to the. Come on, church. Let's declare it. Declare it with your heart. Come on. From my... Oh, yes, God. Jesus be the center of our church. Oh, let's declare it. Siya lamang ang sentro ng ating church. Come on. Jesus be the center of our church. Oh, yes, God. And every knee will bow, and every tongue shall confess you, Jesus. Jesus, let's declare it. Jesus. Oh, Jesus. Jesus. Oh, Jesus, Lord. Jesus. We thank you, Lord Jesus. Thank you for CMC 119. From the beginning, from 1907 at sa pagpapatuloy po namin, you've been there. Tinutugon ang prayers namin. Kumikilos sa mga gawain po namin, sa mga leaders namin, sa mga workers namin. It's all about you, Jesus. Ang aming pagpupuri sa aming anniversary, it's all about you, Lord. Walang ibang magaling, walang kapuri-puri, walang dakila, kundi ang dakilang pangalan ni Jesucristo na aming Panginoon na tagapagligtas. We thank you, Lord Jesus. Ito ang aming dalangin lahat sa ngalan ng Ama, Anak ng Espiritu Santo. Amen at amen. Nasa panahon po tayo ng paghahandog.
aming pagpapasalamat. Gusto ka namin pagkalooban ng mga regalo, ng mga tinatangkilik, mga aming mga ikapo. Gusto namin ihandog sa iyo ang aming buhay. Gusto namin ibigay sa iyo ang pinakamainam na pagsamba. Gamitin mo, Panginoon, ang mga handog na ito sa pagpapatuloy ng ministeryo ng church na ito, Lord, ng CMC, sa buong Zambales. Bless it more and more, God, sa bawat isa. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Para po sa awit ng pagtalaga at pasasalamat, awitin po natin ang The Church One Foundation. Tayo po'y lumapit sa ating Ama na siyang dumininig ng ating mga dalangin. Ama namin, Diyos na dakila, kami lumalapit sa iyo, Panginoon, sa oras na ito. Dumudulog sa iyong ngalan. Nagpupuri at nagpapasalamat sa iyong kabutihan, sa iyong kadakilaan, Ama. Hindi man kami karapat-dapat dahil sa aming mga pagkakasala at pagkukulang. Sa mga bagay na dapat naming ginagawa, ay hindi namin magawa sa mga bagay na mali naming ginagawa. Pero salamat, Ama, sa iyong pag-ibig at habag na ipinagkaloob sa amin sa pamamagitan ni Jesus na ipinako sa krus dahil sa aming mga kasalanan. Namatay at muling nabuhay. Dahil dito nagtagumpay para sa aming buhay na walang hanggan. Salamat, aming Diyos, sa iyong pag-iingat, sa pangunguna mo sa amin sa nagdaang linggo. Salamat sa mga pagpapalang ipinagkaloob mo, Panginoon. Salamat sa iyong kabutihan, Panginoon. Salamat, Panginoon, sa taong iyong ginamit sa oras na ito, sa umaga na ito, sa buhay ni Pastor Dex, Panginoon, na naging instrumento upang marinig namin ang iyong salita. Maranasan namin ang iyong presensya, Ama. Tulungan mo nawa kami, Panginoon. Kung wala ka, Panginoon, sa aming buhay, sa aming pamilya, at sa aming simbahan, ay hindi namin mapapagtagumpayan ang mga bagay. Kailangan ka namin, Ama, sa aming buhay. Ikaw ang manguna sa amin.
Alam namin, Panginoon, na may gagawin ka sa amin, sa aming buhay, sa aming pamilya at sa aming simbahan. Naway ang bawat isa ay maging instrumento ng iyong pagpapala. Maihayag ang iyong mabuting balita at maitaas ang iyong ngalan, Panginoon. Dakilain ka, Panginoon, sa aming buhay, sa aming pamilya, sa aming community at sa aming simbahan. Sa pangalan ni Jesus na aming Panginoon at tagapagligtas. Amen.